Dear Amihan Stories presents Under the Same Roof with the Annoying Billionaire, written by Edmund Gard. Nasa loob ng bookstore si Rosalinda at hinahanap ang librong matagal na niyang gusto. Nang makita niya iyon sa bookshelf ay kinuha niya iyon. Ngunit may kasabayan siyang humawak sa libro. "Excuse me, akong nauna sa libro." Mahinahon niyang sabi, sabay tingin sa kaagaw niya sa libro. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Emilio. He is her greatest enemy. "Akong una nakakita nito, kaya akin to," sabi nito sa malamig na boses. "No way! Ako ang unang nakakita niyan at ako rin ang unang kumuha, kaya akin yan." "Nope, that's mine." Hinila nito ang libro. Hindi siya nagpatalo at hinila niya rin iyon. "This is mine! Matagal ko na itong gusto." "Matagal ko na rin naman itong gusto, kaya akin na." "Emilio, ano ba? Nanadya ka ba talaga?" "I was looking for this book. Kaya nga nang makita ko, kinuha ko kagad. Ikaw yatang nananadya eh." Pangangatwiran nito. Hinila niya ulit ang libro pero mas malakas ito. Kaya nang hilahin ito iyon ay napunit sa gitna ang libro. Nanlaki ang mga mata niya. "Look what you've done!" Inis na sigaw ni Rosalinda rito. "Panahila mo kasi." "Ako pa talagang sinisi mo." Kinuha niya ang libro mula rito. Hinayaan naman siya nito. Naglakad si Rosalinda papunta sa cashier at binayaran ang librong nasira. "Miss, may copy pa ba nito? Kung meron, bibilhin ko rin sana," sabi niya sa kahera. "Sorry miss, last copy na yan eh." Nalumo siya sa sinabi nito. "Okay, kunin ko na lang to. Kahit nasira na." Malungkot niyang sabi. Matagal na niyang hinahanap ang librong iyon. Mabilis iyong ma-sold out sa market, kaya pahirapan sa pagbili. Self-pub kasi ang libro, kaya hindi alam ng readers kung kailan ang reprint. Pagkatapos bayaran ng libro, ay lumabas na siya mula sa bookstore. Nagulat pa si Rosalinda nang makita si Emilio sa labas ng bookstore. Ngalingaling niya itong sapakin sa muka. Inirapan niya ito bago pumara ng tricycle. Nasa second year college na siya. Isa siyang architecture student. At si Emilio naman ay sa engineering at gagraduate na ito ngayong taon. Matagal na silang magkakilala, simula pa pagkabata. Magkapit-bahay lang naman kasi sila at close rin ang kanilang pamilya dahil magkasosyo sa negosyo. At simula pa noon ay magkaaway na silang dalawa ni Emilio. Palagi kasi itong nakikipagkompetensya sa kanya na lalo niyang ikinainis dito. Naku, nakakainis talagang lalaking yun. Hindi ko na talaga siya papansinin kahit kailan. I hate you, Emilio Villamor. Pangako ni Rosalinda sa sarili. Samantala ay napabuntong hininga naman si Emilio habang nakatitig sa malungkot na mukha ni Rosalinda. Wala naman talaga siyang intensyon na kunin ang librong yun. Kaya lang, nang makita niyang gusto yung kunin ng dalaga, ay agad siyang nakipag-agawan dito. "God, tama ba talaga na tinagurian nila akong playboy? Ang torpe-torpe ko nga eh. Pakikipagkaibigan nga lang ang gagawin ko kay Rosalinda. Hindi ko pa magawa." Inis niyang bulong sa sarili. Mga bata pa lang sila ay gusto na niya si Rosalinda. Nahihiya siyang lapitan ito at makipagkaibigan. Kaya lagi niya itong iniinis para pansinin siya nito. Gago ka talaga. I should make it up to her. Sinira akong librong gusto niya. Tinawagan niya ang sekretary ng ama. "Hello, Gio. Hanapan mo naman ako ng Billionaire series ni JMU na libro. Kung may mahanap kang complete set, bilhin mo kagad at ipadala sa bahay. And I don't care about the price. Just buy it. Thanks." Utos niya rito. "Okay, sir." Tugon nito. "Salamat. I want it as soon as possible." "Noted, sir." Tinapos na niya ang tawag. Aayain niya sana si Rosalinda na ihatid sa bahay ng mga ito. Kaya lang ay napurnada dahil sa libro. Ang hilig talaga nitong sumakay ng tricycle. Kahit na may sasakyan naman ito, sumakay na siya sa dalang sasakyan at umuwi na sa bahay nila. Kinabukasan ay ipinadala na ni Gio sa kanya ang pinapahanap niyang libro. Napangiti siya dahil complete series iyon at may box pa. Sigurado siyang magugustuhan yun ni Rosalinda. "Iho, kanina yan? Bakit ngayon ko lang nalaman na mahilig ka palang magbasa?" Tanong ni Lorena, ang kanyang ina.
Hindi niya namalayan ang pagdating nito. Hindi to sa akin, ma. May nagpapabili lang kahapon sa bookstore kaya binili ko na. Mabilis niyang paliwanag. Hindi para kay Rosalinda yan. Hindi ba't mahilig ang batang yon sa libro? Bakit ko naman siya bibigyan ng libro? We're not close. We're enemies. May kasabihan nga na the more you hate, the more you love. Ikaw rin, kapag tinamaan ka ng pana ni Cupido, wala ka ng kawala pa. It will not gonna happen, Mama. Deny niya sa totoong nararamdaman. Wait until you eat your words, iho. Kapag hindi ka pa gumalaw, mawawala na siya ng tuluyan sa'yo. Makuhulog ang sabi ng kanyang ina bago siya nito iniwan. If you only know, Mama, matagal na akong tinamaan ng pana ni Cupido. Bulong niya. Ibinalot niya ng wrapping paper ang libro. Gusto niya sanang lagyan ng kanyang pangalan, pero baka hindi tanggapin ni Rosalinda ang regalo niya. Galit pa naman ito sa kanya. Kinahapunan, dala-dala ang regalo ay nagpunta si Emilio sa bahay ni na Rosalinda. Magkatapat lang ng bahay nila. Manong, si Rosalinda? Tanong niya sa guard ng pamilya Pangilinan. Umalis po sir kasama yung kaklase niyang lalaki. Nagdilim ang mukha niya sa narinig. Ganun po ba? Pakibigay na lang po sa kanya. Huwag mo pong sasabihin na sa akin galing. Baka hindi tanggapin Biling niya rito. Sige po sir, makakaasa kang hindi ko sasabihin na sa'yo to nang galing. Salamat po, alis na po ako. Paalam niya. Nagsiselo siya sa kaalamang may iba itong kasama at lalaki pa talaga. Dapat talagang kalimutan ko na siya. We're not meant to be. Mabuti na lang at kaaway ang tingin niya sa akin. Hindi niya mapapansin kung titigilan ko ng pangiinis sa kanya. Baka nga matuwa pa siya. Muli niyang bulong sa sarili, sabay uwi. I am Rosalinda Pangilinan, Philippines! Masayang sigaw ni Rosalinda nang makaapak sa airport ng Pilipinas. 3 taon din na siyang nanatili sa Germany at gumawa ng sariling pangalan sa larangan ng architecture pagkatapos niyang graduate. Welcome back po, Ma'am Rosalinda. Sakay na po kayo. Magalang na sabi ng driver ng kanilang pamilya na siyang sumundo sa kanya. Thanks po, Manong. Pumasok siya sa sasakyan at nakangiting inilibot ang paningin sa labas ng bintana. Ilang sandali pa ay nasa bahay na sila. Welcome home, Rosalinda! Sabay-sabay na bati ng kanyang pamilya. Thank you so much! Naiiyak niyang sabi. Isa-isa siyang niyakap ng mga magulang at iba pang kapamilya at ilang kaibigan. Ang ganda mo na, besh! Puri ni Ayesha sa kanya, ang kaibigan niyang boyish. Ikaw rin, lalo kang gumanda. Tigilan mo nga ako. Ang sabihin mo, lalo lang akong gumagwapo. Ay, lalaki yarn. Di ko feel Paano na si James niyan? Hindi mo na crush? Huwag mo na nga mabanggit-banggit ang pangalang yan. Natawa siya sa sinabi nito. Oy, the more you hate, the more you love, sabi nila. Biro ni Rosalinda sa kaibigan. Ibig sabihin, love mo si Emilio. Paano naman napasok si Emilio sa usapan natin? Di ba nga, greatest enemy mo siya. So, love mo nga. Tinusok-tusok pa ni Ayesha ang tagiliran niya. Di ko siya love, no? At saka pagka-graduate nun, lumipad agad papuntang US. Ay nako, wag siyang pag-usapan natin. Pagod ako sa biyahe at gusto ko munang magpahinga. Humikab siya para makumbinsi ang kaibigan. Pahinga ka na, bukas na lang tayo magtsikahan. Bar, gusto mo? Sure, just call me kung anong oras at kung saang bar tayo magkikita. Okay, bye besh! Beneso muna siya ni Ayesha bago ito umalis. Nagpaalam siya sa mga magulang na magpapahinga muna na agad pinayagan ng mga ito. She missed her room. Nang mapatitig sa kanyang bookshelves, ay napangiti siya nang makita ang Billionaire series ni JMU. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung sino nagpadala sa'yo. But I should thank him or her dahil natupad ang matagal ko ng wish na magkaroon ng complete series ng Billionaire series. Nakangiti niyang sabi. Humiga na siya sa kama kasabay ng pagpikit ng kanyang mga mata. Nagising si Rosalinda dahil sa sunod-sunod na katok mula sa labas ng kanyang silid. Come in! Sigaw niya at bumangon sa kama. Pumasok naman ang kanyang mga magulang sa kanyang silid. Iha, I'm sorry to disturb you. May mahalaga lang kaming sasabihin ng papa mo sa'yo.
sabi ng kanyang ina. No worries ma, hindi niyo naman ako naistorbo. Upo muna po kayo at mukhang mahalagang pag-uusapan natin. Umupo sa gilid ng kama ang kanyang ina at sa pang-isahang sofa naman ang amang si Larry. Anak, may project kami kasama ang Villamor Real Estate Company. Alam mo namang matagal na nating kasosyo sa negosyo ang pamilya nila. And we're planning to build our rent-to-own house for our employees. Bahay na dekalidad pero abot kaya naman nila. What do you think of this project? Tanong ng kanyang ama. Pinag-isipan niya ang sinabi nito. Pangilinan Electrical and Construction Supplies is one of the biggest company in Asia. At maganda rin ang reputasyon ng kumpanya ng pamilya Villamor. And it is for their employees. Maganda nga ang plano ng kanyang ama. It's a good idea pa. Kailan niyo uumpisahan ang project? Sagot mo na lang ang iniintay namin at ang magiging head engineer ng project na to. I'm in pa. Gusto ko ring makatulong sa mga empleyado natin. They deserve to have their own house. Nakangiti niyang sabi sa ama. Thanks anak. I will inform you kung umuo na rin ba ang head engineer na kukuhanin natin. Sabi ng papa niya. Sure pa. I'll try to come up with something nice but cost-effective. Sige, at magpahinga ka na muna anak ha. Pasensya ka na. Kakabalik mo pa lang trabaho na agad ang sinasabi nitong papa mo sa'yo. Lalabas na kami ng papa mo. Sabi naman ng mama niya. Okay ma, basta kayo ni papa, walang problema. Hinalikan siya ng mga magulang sa noo bago lumabas mula sa kanyang silid. Dahil sa bagong proyekto, ay napabangon siya dahil sa excitement. Uumpisahan ko ng mag-sketch ng magandang bahay para sa mga empleyado namin. Hindi ko bibiguin ng papa. Excited niyang sabi at nagsimula na nga siyang gumuhit. Sa kabilang banda naman ay kausap ni Emilio ang amang si Edward. Kababalik niya lang sa Pilipinas noong isang araw. Anak, nakapagdesisyon ka na ba about sa ino-offer ko sa'yo? Tanong nito sa kanya. Hindi pa talaga ako nakakapagdesisyon tungkol dun, Dad. But maybe I can consider. Sino ba ang magiging architect ng project nyo? What a good question, anak. Ibinalita sa akin ang Tito Larry mo na pumayag na si Rosalinda na maging architect ng project. And I'm hoping na papayag ka rin. Both of our companies will benefit from that project. Nakauwi na pala siya. Good for her. Mahina niyang bulong. What did you say? At saka anak hindi ba't crush mo si Rosalinda noon? Why don't you grab this opportunity? Para mapalapit ka sa kanya. This is our chance para makilala pa siya. Wala akong crush sa kanya, Dad. At saka may boyfriend na yun. Sabi ng Tito Larry mo, wala pa raw siyang boyfriend. Be a man, Emilio. Baka maunahan ka pa ng iba. Ikaw rin, magsisisi ka. I will accept the project as the head engineer. Bigla niyang sabi sa ama. Pumayag siya sa project na yon dahil kay Rosalinda. He wanted her to see him in a different light. That's good to hear. Anyway, he will arrange our meeting soon. Kailangan niyong pumirma ng kontrata. This is a big project. And I want to hear your suggestions about the project. Ayos lang ba? Imporma nito. Okay, Dad. Just schedule the meeting and I will be there with my plan. Anya. Great. Anang daddy niya na may makuhulugang ngiti sa labi. Makalipas ang isang linggo, excited si Emilio na makita si Rosalinda. Hindi siya nagpunta sa welcome party nito. Gusto niya itong sorpresahin na silang dalawa ang magkakasama sa project. Sa Villamor Real Estate Company sila magmi-meeting. Nauna siya ng 5 minuto sa conference room. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto at pumasok si Rosalinda. Napatitig si Emilio sa dalaga. Bumilis ang pintig ng kanyang puso nang makita ulit ito. Rosalinda, how are you? Tanong niya rito. Tumayo siya at ipinaghila ito ng upuan. Emilio, ayos lang naman ako. Ikaw, kumusta ka na? Matagal din tayong hindi nagkita. Pangangamusta nito sa kanya. Umupo ito sa upuan na hinila niya para dito. Heto't gwapo pa rin. Ang yabang mo talaga kahit kailan. Akala ko pa naman nagbago ka na. I'm still the same, Rosalinda. Hindi ako magbabago. Bakit ka pala nandito? Anito. Tiningnan niya ito sa mga mata. I'm part of this project too. I'm glad na kasama ka sa project na to. Hindi boring. Nakangising wika ni Emilio sa dalaga.
Napasimangot naman ito habang nakatingin sa kanya. I'm warning you, Emilio ha. We're not young anymore para inisin mo pa ako. Malakas siyang tumawa sa sinabi nito. Well, hindi na kita iinisin. Sabi mo nga, hindi na tayo mga bata. Siguro, liligawan na lang kita. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Kakasabi ko lang pero inuumpisahan mo na kagad. What if I'm serious? Whatever, Emilio. Inirapan siya nito at nanahimik na. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga ama nila kasama ang ilan pang involved sa meeting na yon. Good morning everyone. I'm happy to see you here. Hindi ko akalain na susuportahan ninyo ang project na ito. Right, Edward? Binalingan ni Tito Larry ang daddy niya. Yes, Larry. I am more than happy to see our kids to do this project. Ang project na ito ay tinawag naming the Dream House Project because we know that our employees are dreaming to have their own house, to build memories in their home. So, are you ready to know more about this project? Anang daddy niya. Yes. Sabay-sabay nilang sagot. Okay everyone, let me introduce you our head engineer, Engineer Emilio Villamor. Pagpapakilala sa kanya ni Tito Larry, tumayo siya habang nagpalakpakan ng lahat. Thank you for choosing me as your head engineer for this project. Hindi ko kayo bibiguin sa proyektong ito. Nakangiti niyang sabi. That's my son. And of course, let me introduce to you our architect in this project, Architect Rosalinda Pangilinan. Pagpapakilala ng daddy niya sa dalaga. Tumayo ito at ngumiti sa lahat. Parang nag-freeze bigla ang kanyang puso dahil sa tamis ng pagkakangiti nito. Hello everyone! I'm happy kasi kasama ako sa bubuo ng project na to. I will do my very best to give a new home and hope to our employees. Masaya nitong sabi. Tumayo siya at pumalakpak na ikinagulat ng lahat. Nag-init ang pisngi niya dahil sa hiya. Emilio, masaya ka yata dahil makakasama mo sa trabaho ang isang Rosalinda Pangilinan. Bukod sa maganda na, matalino pa. Biro ng ama sa kanya. Malakas siyang tumikhim at tiningnan ang dalaga. Yeah, you're right, Dad. Masaya ako at makakatrabaho ko siya. Nakangiti niyang tugon. Okay, that's good to hear. Alam ko namang magkakasundo kayong dalawa. So now, ipapakilala ko sa inyo ang makakasama ninyo. Meet Engineer Ann Madrigal and Architect Drake Llamares. Welcome! Pagpapakilala ng daddy niya sa magiging kasama nila. Pagkatapos ng meeting ay nagpaiwan muna sila ni Rosalinda dahil may sasabihin pa raw sa kanila ang mga ama nila. Sa kabilang banda ay paminsan-minsang ninanakawan ang tingin ni Rosalinda si Emilio. Mas lalo yatang gumwapo si Emilio Sana lang talaga't nagbago na siya at wag niya na akong aasarin pa. Anya sa isip. Rosalinda, may boyfriend ka na ba? Napalingon siya kay Emilio nang bigla itong magsalita. Boyfriend? Bakit mo naman naitanong? Wala lang. Gusto ko lang malaman. Well, wala akong boyfriend. Wala akong balak na magkaroon. Baka wala nagka-interes na ligawan ka. Malakas itong tumawa nang sabihin iyon. Matalim niya itong tiningnan. Excuse me, marami kayo naniligaw sa akin. Ayoko pa lang talaga na magkaroon ng boyfriend. That's good to hear. As much as possible, huwag kang makikipag-usap sa ibang lalaki. At bakit naman? Bawal na ba? Yes, pinagbabawalan kita. But that's enough, you two. Hanggang ngayon ba hindi pa rin kayo matigil sa bangayan yung dalawa? Pumagit na sa kanila si Papa Larry. Si Emilio naman kasi ang palagi nag-uumpisa Inis niyang paliwanag. Paano magiging maayos ang trabaho niyo kung palagi kayo nagbabangayan? Sabi ni Tito Edward. I'm sorry, Dad. Ako nag-umpisa ng gulo. Bakit niyo ba kami pinaiwan? Tanong ni Emilio. Nagkatinginan muna sina Tito Edward at ang papa niya. Well, kayong dalawa ang may malaking katungkulan sa project na to. Kaya naman napagdesisyonan namin ni Edward na dapat ay magkasundo kayo at makilala niyo pa ang isa't isa. Naisip namin na titira kayo sa iisang bahay habang ongoing ang project natin. What do you think? Tanong ng papa niya sa kanila. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi nito. No way! Ayoko makasama sa iisang bubong si Emilio. He's going to annoy me every day. Agad niyang tanggi.
It's a good idea. Mas magiging smooth at madali ang magiging trabaho namin kapag nasa iisang bahay kami ni Rosalinda. Mas makakilala pa namin ang isa't isa. Sang-ayon ni Emilio. Shut up, Emilio! Papayag ka talaga dahil mas magkakaroon ka ng oras na inisin ako. Rosalinda, hindi mo pa rin ba nakakalimutan ang nangyari noon? Mga bata pa tayo noon. O baka naman hindi mo yun makakalimutan kasi may gusto ka sa akin. Tama ba? Pangiinis nito sa kanya. The nerve! Ang kapal talaga ng mukha mo. Ano? Pumayag ka na. Kundi iisipin ko talagang may gusto ka sa akin. Fine! Pumapayag na ako. Ipapakita ko sa'yo na wala akong gusto sa'yo at kahit kailan ay hindi kita magugustuhan. Sumabog na siya sa inis kaya nasabi niya yon. Natahimik ito. Parang may kurot sa dibdib siyang naramdaman nang hindi ito magsalita. Kasi naman bulong ng kanyang isipan. That's enough, kids. It's settled then. Bukas ay lilipat na kayo sa bahay na pansamantalan yung titirhan. Big brother house lang? Nakangiwing sabi niya. Parang ganon. Para naman matigil na yung bangayan yung dalawa. Anang papa niya. Fine. Sagot niya. At si Emilio naman ay hindi na umimig. Nang makaalis na sina Emilio at Rosalinda, ay nagkatinginan ang magkaibigang Edward at Larry. Magiging successful kaya ang plano natin sa mga bata? Tanong ni Larry kay Edward. I hope so, pare. Hindi rin naman natin sila mapipilit kung arranged marriage ang plano natin para sa kanila. Mas mabuti ng ganito, makikilala nila ang isa't isa at hindi sila mapipilitang magpakasal. Sagot naman ni Edward. Kung sa bagay may punto ka riyan, they're a perfect match. At mangyayari na rin ang pangarap nating maging pamilya sa pamamagitan ng mga bata. You're right. Tara na, ipagdiwang natin ang tagumpay sa unang hakbang ng plano natin. Okay, let's go. Sabi ni Larry. Sabay na lumabas ang magkaibigan mula sa conference room at nagtungo sa paborito nilang restaurant. Kinabukasan ay handa na si Rosalinda sa paglipat sa bahay na pansamantala nilang titirhan ni Emilio. Malapit lang iyon sa lote ng kanilang project. Nasa labas na siya ng kanilang bahay at hinihintay si Emilio na lumabas sa bahay ng mga ito. Sabay na kasi silang pupunta sa King Village. God, anong oras na ba? Hanggang anong oras ba ako paghihintayin ng kumag na yun dito? Inis niyang sigaw. 7:00 ng umaga ang usapan nila at kalahating oras na siyang nakatayo roon. Emilio! Anong oras ka ba lalabas niyan sa lungga mo? Gigil niyang sagot. Ilang sandali pa at lumabas na nga ang sasakyan ni Emilio. Nakakataas talaga ng presyo ng lalaki. Humintong sasakyan nito sa harapan niya. Hinintay niya itong lumabas para pagbuksan siya. I'm sorry. Aray naman. Bakit ka nanakit? Hinimas nito ang nasaktang braso. Hinampas niya kasi ito ng dalang shoulder bag. Kanina pa ako rito. Ano ba bang ginagawa mo sa loob at ang tagal mo? Inis na tanong niya. Sumakit kasi biglang tiyan ko eh. Tumagal ako sa banyo. Humingi na nga ako ng sorry. Nangahampas ka na kagad. Nakanguso nitong sabi. Deserve mo ang hampas na yan. Tayo na nga. Pinagbuksan siya nito ng pinto ng sasakyan. Pumasok siya sa loob. 2 maleta lang naman ang dala niya. Si Emilio na rin ang naglagay niyon sa likod ng sasakyan. Ilang sandali pa ay pumasok na ito sa loob ng sasakyan. Hindi ka ba marunong mag-seatbelt? Tanong nito. Bago pa siya makahuma ay ito na ang nagkabit ng seatbelt niya. Biglang lumakas ang kabog ng kanyang puso. Sa susunod, hayaan mong ako magkabit ng seatbelt ko. Pagsusungit niya para pagtakpan ang kaba. Magpasalamat ka na lang. At saka kahit araw-araw ko pang ikabit ang seatbelt sa'yo. Ayos lang. Ba't bigla kang bumait, Emilio? Mabait naman talaga ako. Hindi mo nga lang napapansin yun. Saan nakalagay ang kabaitan mo? Walang araw na hindi mo sinisira ang araw ko noon. Naaalala mo ba nung binigyan ako ni Joel ng chocolate? Kinuha mo yun at pinagtatapon. God! First gift ever na natanggap ko yun, pero tinapon mo lang. Kaya simula nun, wala nang lalaking nagbigay sa akin ng regalo. Natakot dahil sa ginawa mo. Inis niyang kwento. Kapag talaga naaalala niya ang mga kalokohan at pangiinis ni Emilio sa kanya, ay kumukulo ang dugo niya. Dapat lang na matakot sila. Akin ka lang dapat.
Bulong nito na hindi niya sigurado kung tama ang dinig niya. Anong sabi mo? Ang sabi ko, ang ganda mo sana kaya lang bingi ka. Nakangisi nitong sabi na mas ikinainis niya. Hindi ka ba talaga matinong kausap? Matino naman ako ah. Ewan ko talaga sa'yo. Hindi ko alam kung magtatagal tayong dalawa sa iisang bahay. Tatanda ako nang wala sa oras eh. Kahit na tumanda ka, ikaw pa rin ang gusto ko. Kumalabog ang puso ni Rosalinda sa sinabi ni Emilio. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo ah. Sino ba nagsabi nagbibiro ako? Patanong nitong sagot. Malalim siyang bumuntong hininga at tumingin sa labas ng bintana. Alam kong iniinis mo lang ako, kaya hindi kita paniniwalaan. Anya at hindi na umimik pa. Nagpasalamat siya nang hindi na nagsalita pa si Emilio. Wala silang naging imikan hanggang sa dumating sila sa bahay ng kanilang tutuluyan. Sa unang araw nila sa King Village ay maagang nagising si Emilio. Hindi siya masyadong nakatulog kagabi dahil tumatakbo sa isipan niya si Rosalinda. Malalim siyang nagpabuntong hininga. Naalala niya ang sinabi ni Rosalinda tungkol kay Joel. May gusto ito sa dalaga noon. Kaya nang malaman niya na nakikipaglapit ito kay Rosalinda ay hinarang niya ito kaagad. At lahat ng mga lalaking nagtatangkang ligawan ng dalaga ay hinarang din niya. Napailing siya nang maalala ang mga ginawa niya noon. Kailangan ko makuha ang loob ni Rosalinda. Bulong niya sa sarili. Nagluto siya ng kanilang almusal pagkatapos makapag-isip. Patapos na sana siya nang pumasok sa kusina ang babae. Good morning. Naganda nga pala ako ng almusal natin. Kompleto ang stocks natin dito sa bahay. Kaya wala ka na nga hanapin pa. Nakangiti niyang bati sa dalaga. Good morning din. Marunong ka palang magluto? Tanong nito sabay upo sa bakanteng silya. Oo naman. I'm independent nung nasa abroad ako. Kaya natuto akong gumawa ng mga gawaing bahay. Wow may positive side ka rin naman pala. Paano ba naman kasi, puro negative side ko lang ang nakikita mo. Yan kasi pinapakita mo sa akin. Sagot nito. Ibig sabihin, kapag pinakita ko ang positive side ko, maaari mo akong magustuhan. Iyan ka na naman eh. Ang tinunang nga ng usapan natin, nililiko mo pa. Iiling-iling nitong sabi. Sabi nga nila, action speaks louder than words. Mukhang yun ang gagawin ko para maipakita kong gusto kita. Mahina niyang bulong. Nilagyan niya ng pagkain ang pinggan ni Rosalinda. Hands-on siya sa pag-aasikaso sa dalaga. Hey, kumain ka na nga. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Saway nito sa kanya. Okay, magsabi ka lang kung may kailangan ka pa. Okay. Kumain na rin si Emilio. Panaka-naka niyang tinitingnan si Rosalinda. Masaya siyang nakasama niya ito sa pagkain. It's one of his dreams at mukhang unti-unti na niyang natutupad ang iba pa niyang pangarap kasama ito. Pagkatapos kumain ay siya na ang nagligpit ng kanilang pinagkainan. Ako na maghuhugas ng pinggan. Ikaw nang nagluto, kaya dapat ako naman ang maghugas. Anito. Nope, kaya ko na to. Mag-ayos ka na lang muna at mamayang tin ay pag-uusapan natin ang gagawin nating design para sa project na hawak natin. Ano sa tingin mo? Are you going to spoil me, huh? Whatever you say. Sige na't kaya ko na to. Pagtataboy niya kay Rosalinda. Sige na nga. Saan tayo mag-uusap para sa project? Sa teras na lang. Mas magiging maayos ang plano natin kapag may magandang tanawin. Tama ba? I agree with you. Akyat na ako. Paalam nito sa kanya. Nang mawala sa paningin niya ang dalaga, ay malapad siyang napangiti. Samantala ay napatitig si Rosalinda sa gwapong mukha ni Emilio. Nasa terrace na sila at pinag-uusapan ang gagawing design ng bahay. Low costing pero quality dapat. Habang tumatagal ang pagtitig niya rito, ay unti-unting kumakalabog ang puso niya. Hey Rosalinda, are you even listening to me? Nagulat siya nang magsalita si Emilio sa harapan niya. Bakit ba kasi ang gwapo mo? What did you say? Gwapo ako. Napasimangot siya nang makita ang ngisi nito. Hindi niya akalain na napalakas ang pagkakasabi niya. Asa ka namang ikaw ang tinutukoy ko? Inirapan niya ito. Tayong dalawa lang naman na nandito. Kaya malamang na akong sinabihan mo ng gwapo. Ayos lang naman sa akin na nagagwapuhan ka sa akin eh. Totoo naman yun. Sige, inisin mo pa ako.
Tsaka yung crush ko yung sinasabihan ko ng gwapo ha. Bigla ko na lang kasi siyang naisip. Anong pangalan ng crush mo? Ha? Bakit mo naman itinatanong? Wala lang. Tsaka bawal kang magka-crush sa iba. Kumunot naman ang noon niya sa sinabi nito. At bakit bawal ako magka-crush? Single naman ako. Ako lang dapat ang maging crush mo. You know what, you're pissing me off. Bukas na lang natin ipagpatuloy ang meeting nating dalawa. Galit itong tumayo at iniwan siya. Natulala na lang siya sa inasal nito. God, talaga bang may gusto siya sa akin? O baka naman pinaglalaroan niya lang ako? Tama, hindi ako dapat na magpa-apekto sa mga sinasabi at pinapakita niya sa akin. It's a trap. I know it. Kumbinsin niya sa sarili. Pero bakit naman kasi ang gwapo niya? Ay, so kwarto na nga lang ako para makapag-isip pa ng magandang disenyo ng bahay. Tumayo si Rosalinda at pumasok na sa kanyang silid. Kinaumagahan ay maaga pa ring nagising si Emilio. Gusto niyang humingi ng sorry kay Rosalinda sa pagsigaw niya rito kahapon. Good morning. Good mood ka yata. Bati ni Rosalinda nang pumasok ito sa kusina. Hi, good morning. Maupo ka. Nakapagluto na ako ng agahan natin. Mabilis ang naging kilos niya at agad na pinagsilbihan ng babae. Anong meron? Bakit biglang bumait ka ulit? Nalilito na ako sa'yo. Well, I want to say sorry dahil sa pagsigaw ko sa'yo kahapon. Sinsero niyang paghingi ng tawa dito. Wow ha, marunong ka palang mag-sorry. You're forgiven. May mali rin naman ako eh. Nakangiti nitong sabi. Parang lalabas sa ribcage ang puso niya dahil sa ngiti ng dalaga. Talaga? Thanks. After breakfast, ipagpatuloy natin ang usapan natin about sa project. Sure. Maganang kumain si Emilio at syempre, todo asikaso siya kay Rosalinda. Pagkatapos kumain ay nagpunta sila sa terrace ng bahay. So, may plano ka na ba sa magiging design ng bahay? Tanong ni Emilio kay Rosalinda. Yes, pero ang gusto kong mangyari ay ganito. They have two options. First for single or small family lang. And then the second one is for a big family. Like they have 3 and more children. What do you think? Imporma nito. It's a good idea. May pamilyang maliliit lang at may pamilyang malaki naman. And that way, they can choose what is good for their family. May layout ka na ba? Yes. Here, tignan mo. You have a good taste, ha? Makikipag-usap tayo bukas kina Papa. Kapag maayos ng lahat at nakapirma na tayo ng kontrata, masisimulan agad natin ang project na to. Seryoso niyang sabi at tiningnan si Rosalinda. Sakto namang tumingin din ito sa kanya kaya nagtama ang kanilang mga paningin. Sandaling naghinang ang kanilang mga mata nang sabay silang magulat sa tunog ng cellphone niya. Malakas na tumikhim si Emilio. Sagutin ko muna. Paalam niya rito. Okay. Tumango ito at lumayo siya rito. Hello ma, napatawag po kayo. Bati niya sa ina. Hay anak, I missed you. Kakauwi ko lang kahapon galing sa bakasyon. Hindi tayo nagpang-abot sa bahay and I heard that Rosalinda is here na. Tsaka sabi ng papa mo magkasama raw kayo ni Rosalinda sa iisang bahay. Is that true? Sunod-sunod na tanong ng mommy niya. I miss you too ma. Kasama ko nga po si Rosalinda. Really? Namiss ko ang batang iyan. Can you invite her for me anak? Gusto ko siyang makita ulit. Sasabihin ko sa kanya. Papayag naman yun at close kayo. Oy, selos ka no. Gumalaw-galaw ka na kasi. Ang hina mo eh. Bakit di ka gumaya sa papa mo? Biro ng kanyang ina. Magkaiba kami ng diskarte ni Papa. Tsaka mapapasagot ko rin si Rosalinda ma. Magiging daughter-in-law mo rin siya. I'm waiting for that to happen. O siya, magpapahinga na muna ako. Bye anak. Paalam nito sa kanya. Bye ma, welcome home. Pinutol na nito ang tawag. Just wait mama. Tutuparin ko ang pangarap mo na maging daughter-in-law si Rosalinda. Nakangiti niyang pangako sa sarili. Kinagabihan ay sabay na kumain sina Rosalinda at Emilio. Rosalinda, dumating na nga pala si mama. Gusto ka raw niyang imbitahin na sa isang dinner. Ayos lang ba sa'yo? Tanong ni Emilio sa kanya. Talaga? Nakauwi na pala si Tita Lorena. I'm excited to see her again. Excited niyang sagot dito. Malapad na ngumiti si Emilio.
Siguradong matutuwa si Mama kapag nalamang pupunta ka. Bakit naman hindi? Nang-miss ko nga si tita eh. Ako, hindi mo na-miss. Bakit naman kita mamimiss? We're not close. Emilio! Nandalaki ang mga mata niya nang lumapit ito sa kanya. Halos isang dangkal na lang ang layo ng mukha nila sa isa't isa. What? Ngayon, mamimiss mo na ba ako? At ganito na tayo ka-close? Nakangising nitong sabi, habang ang puso niya ay parang lalabas na sa sobrang lakas ng kabog. I'm not kidding, Emilio. Nor do I. I'm not kidding, Rosalinda. I like you. Malakas niyang itinulak ang lalaki. Don't say that, Emilio. Huwag mo akong paglaruan, pwede ba? Hindi kita pinaglalaroan, Rosalinda. Napahilamos ito sa muka at malakas na bumuntong hininga. Fine. I will not force you to believe me. Ipapakita ko sa iyo na sincero ako sa nararamdaman ko for you. We're enemies, alam mo yun. At malabo kung magkagusto sa kagaya mo. Sabi nga nila, huwag magsalita ng tapos at baka kainin mo sa huli ang sinabi mo. Hindi na siya nagsalita at nagpatuloy na lang sa pagkain. Pagkatapos kumain ay nagpaalam na siya kay Emilio na matutulog na. Good night, Rosalinda. Dream of me. Nakangiti nitong sabi. Muli na namang nagtakbuhan ang daga sa dibdib niya. Malalaki ang hakbang niya para makalayo agad sa lalaki. Parang hinihingal si Rosalinda na pumasok sa kanyang silid. Agad siyang umupo sa gilid ng kama habang sapu-sapu pa rin ang dibdib. God, ano ba tong nararamdaman ko para kay Emilio? Heart, please, wag ka namang maging pasaway oh. Baka saktan ka lang niya. Alam mo namang maloko siya eh. Baka part lang ng pang-aasar niya ang lahat ng to. Kausap niya sa sarili. Nang maalala ang ngiti ni Emilio at ang pag-aasikaso nito sa kanya, ay muling lumambot ang puso niya. Nagbago na kaya siya? Totoo kayang gusto niya ako? Muli ay tanong niya sa sarili. Ay ewan. Basta dapat maging alerto ako at baka ginugood time niya lang ako. Humiga siya sa kama at ipinikit na ang mga mata. Ilang sandali pa ay nakatulog na nga siya. Kinabukasan ay handa na si Emilio sa lakad niya. Aayain niya si Rosalinda na mag-shopping. Nagpapalakas pa siya ng loob nang bumaba ang dalaga sa hagdan. Agad siyang napatayo. Hi, can I ask you to go out with me? Kinakabahan niyang tanong dito. Ha? Go out with you? Hindi ba't magdi-dinner tayo mamaya sa bahay niyo? Kunot noon itong tanong. Yes, kaya nga aayaan sana kitang mag-shopping eh. Kung papayag ka. Well, wala pa nga akong isusuot kaya gawa ko. Great, mag-ayos ka na. Hihintayin kita rito. Ayos lang ba na maghintay ka? Matagal pa naman ako magayos. It's okay, I can wait. Hinintay nga kita ng ilang taon eh. Kaya sisiw lang ang ilang minutong pag-iintay ko sa'yo. Mahina niyang bulong sa huling sinabi. May sinasabi ka ba? It's nothing. Magbihis ka na. Tumangulang ito at bumulik na sa itaas. Makalipas ang ilang minuto ay nasa malaking mall na sila. It's on me. Kaya mamili ka lang ng gusto mo, Rosalinda. I'll pay. Bumabait ka na talaga ha? Dahil libre, hindi ko tatanggihan yan. Nakangiti nitong sagot. Let's go. Hinawakan niya ang kamay nito. Napatingin si Rosalinda sa kamay nitong hinawakan niya. Ayos lang bang hawakan ko ang kamay mo? Pero kung ayaw mo, ayos lang naman sa akin. Ilang sandali pa nitong tiningnan ang magkahawak nilang kamay. Akmang bibitawan na niya ang kamay nito nang magsalita ito. Okay lang naman na magkahawak kamay tayong dalawa. Pero, hindi kaya ako kuyugin ng mga babaeng nakatingin sa'yo? Bakit ka naman nila kukuyugin? As if namang may relasyon ako sa kanila. Ikaw nga rin yan oh. Napapatingin ng mga kalalakihan dahil sa ganda mo. Wag mo nga akong bulahin. Tayo na nga. Hinila na ni Rosalinda ang kamay niya na ikinatawa niya. Samantala, maya-maya ay pumasok sila sa gorgeous dress boutique. Si Rosalinda na ang humihila kay Emilio. Magandang mga damit dito. Mamimili na ako ah. Excited niyang sabi at hinila ang kamay mula sa pagkakahawak ni Emilio. Natigilan siya nang hindi nito binitawan iyon. Nagtataka niya itong tiningnan. What? Inosente nitong tanong. Bitiwan mo ang kamay ko. Mamimili ako ng damit.
Pwede ka naman sigurong mamili ng damit habang nakahawak ka sa kamay ko. Emilio, hindi pwede. Paano ako makakapamili ng ayos kung hawak mong kamay ko? Fine. Mamili ka na't isukat mo. I'm your judge for today. Umupo ito sa couch na nasa labas ng dressing room. Sige na, tapos namili ka na rin ng susuotin mo. What if? Couple tayo. Oh, it's not what you think. Agad niyang bawi nang makita ang ngisi sa mukha ng lalaki. Mabilis niya itong tinalikuran. It's a good idea, Rosalinda. Couple shirt? I love the idea. I will ask the sales lady kung may couple shirt sila. Hoy, wag na. We're not a couple para magsuot ng ganun. Hindi pa siya ngayon. But sooner or later, we're going to be a couple. Wow siguradong sigurado ka pa talaga na sasagutin kita. Wait, what did you say? I said kung sigurado ka bang sasagutin kita. Hindi pa kita nililigawan, Rosalinda. What? Akala ko ba gusto mo ko? I thought naniligaw ka na sa akin. I'm sorry. Don't say sorry. Ako ang dapat na humingi ng sorry. Hindi kita natanong ng maayos. Nilapitan siya nito at hinawakan pa ang kamay niya. Rosalinda, pwede ba kitang ligawan? Ngumiti siya nang makita ang sinseridad sa mga mata ng lalaki. Yes, you can court me. Just promise me that you won't hurt me. I promise you that, Rosalinda. Pagdating sa bahay ni na Emilio, ay excited at kinakabahan si Rosalinda na makita ang ina ng lalaki. Suot nila ni Emilio ang couple shirt na pinili nito. Simple lang naman ang nakasulat sa damit pero namumula siya sa hiya. I locked my heart ang nakasulat sa damit ni Rosalinda. Habang I found the key naman ang nakasulat sa damit ni Emilio. Marahil ay naramdaman ni Emilio ang kaba niya kaya hinawakan nito ang kanyang kamay. Ayos ka lang ba? Bakit parang kinakabahan ka? Tanong nito. Kasi naman, naka-couple shirt tayong dalawa. Ano na lang ang iisipin ni na tita sa atin? Nakabusangot niyang sabi dito. Yan ba ang pinag-aalala mo? Well, I can change my clothes. Sana sinabi mo kanina na napipilitan ka lang na isuot yan. Malungkot nitong sabi. Hindi naman ako napipilitan eh. Kaya lang kasi nahihiya ako kina tita. Huwag kang mahiya. Botong-boto naman sila sa'yo eh. Botong-boto sila sa akin? Yes. Bagay naman kasi tayong dalawa. Akala ko, ayaw mong suotin ang damit na yan eh. Masasaktan talaga ako. OA naman. Mahal lang talaga kita. Natigilan siya sa sinabi nito. Hindi niya alam kung mabibingi lang ba siya o sinabi nga nito ang mga katagang yun. Tara na sa loob. Hinila niya ang kamay nito. Pagdating nila sa sala, ay agad siyang sinalubong ng yakap ni Tita Lorena. Iha! Long time no see! Wow! Look at you! Mas talo ka pang gumanda. Puri nito sa kanya. Salamat po, tita. Kayo rin po at pabata kayo ng pabata. Nakangiti niya ring puri dito. Ay, salamat, iha. Tara na sa dining room at nakahanda ng pagkain. Sige po. Hinawakan nito ang braso niya at sabay na silang nagpunta sa dining room. Rosalinda, can I ask you something? Of course, tita. Ano po yun? Napansin kong couple shirt ang suot niyo ng anak ko. Kayo na ba? Pabulong nitong tanong. Tita, it's not what you think po. Hindi pa kami ni Emilio. But he's courting me. Honest niyang sagot kahit nahihiya siya. Nagulat siya nang bigla itong sumigaw. Hindi pa kayo. I'm hoping na magiging kayo na ng anak ko. Talaga po? I mean, boto po kayo sa akin? Of course! Noon pa man ay botong-boto na ako sa'yo, iha. Mabuting at hindi naisipan ni Emilio ang magkaroon ng girlfriend. Dahil baka ayawan ko lang. Joke lang. Alam mo, iha, ang mahalaga lang naman sa akin ay ang kaligayahan ng anak ko. Pero kung ako lang talaga ang papipiliin para kay Emilio, ikaw ang gusto ko para sa kanya. Seryoso nitong sagot. Tumaba naman ang puso niya sa sinabi nito. Salamat po, tita, at gusto niyo po ako para kay Emilio. But I will think about it po. Nasa getting to know each other stage pa naman po kami. But it's Emilio, iha. I guarantee you that. Kung mag-iusap kayo parang wala ako sa likuran ha.
Singit ni Emilio na nasa likod nila. Relax ka lang anak, at nilalakad kita rito kay Rosalinda. Nakangiting sagot ni Tita Lorena. Thanks ma. Ayusin niyo po ang pagbebenta niyo sa akin para naman sold out agad ako. Ikaw talaga, puro ka talaga biro. Kaya siguro ayaw maniwala ni Rosalinda sa'yo eh. Ma, ang tawag doon charm. Charm mo mukha mo. Ipaghila mo ng upuan si Rosalinda. Natawa na lang siya sa mga ito. Ipinaghila nga siya ni Emilio ng upuan at tumabi ito sa kanya. Ilang sandali pa ay dumating ang papa ni Emilio. Hinalikan nito ang asawa. Ay iha, it's nice seeing you again. And kayo na ba ng anak ko? May pa-copper shirt na kasi kayo eh. Pabirong sabi ni Tito Edward sa kanya. Pinamulahan naman siya ng muka. Nanliligaw pa lang po si Emilio sa akin, Tito. Kandautal niyang sagot. Oh, nanliligaw na pala ang anak ko. Mabuti na rin at naliwanagan ang utak niya. Bagay naman kayong dalawa. At saka, matutuloy na rin ang pagiging magbalain namin ng parents mo. Papa. Saway ni Emilio sa ama. Malakas lamang na tumawa si Tito Edward. Tama na yan, hon. Nahihiya na ang mga bata. Baka mamaya niyan. Hindi makakain ng maayos si Rosalinda. Saway ni Tita Lorena sa asawa. I'm sorry. Matagal na kasi namin gusto maging extended family ni Larry. But of course, decision nyo naman yan. We are happy to support you. Thanks, Papa. Rosalinda, kumain na tayo. Nakangiting sabi ni Emilio. Asikasong-asikaso siya nito. Wala itong pakialam sa paligid kaya siya na lang talaga ang nahihiya. Pagkatapos kumain ay nagtungo sila sa sala. Iha, sa Lunes pala ay kailangan nyo nang i-present ang nagawa nyong design at plano ni Emilio. Kapag nag-agree ang lahat, pipirma na kayo ng kontrata para masimulan na rin ang project natin. Wika ni Tito Edward. Yes, Tito. May plano na po ako at nakapag-usap na rin po kami ni Emilio. May ilang mga details lang po akong idadagdag, then settled na po. Nakangiti niyang sagot. That's good to hear. Bagay na bagay talaga kayo ng anak ko. Engineer and architect. Good match. Papa, yan ka na naman. Okay, I'll stop teasing you. I hope na magtagumpay pa ang project natin. Our employees deserve that. Don't worry, Tito. We're going to do our best para maibigay sa kanila ang bahay na pinapangarap nila. Nakangisi na sabi ni Rosalinda. Ngayon pa lang ay proud na ako sa inyo, Iha. Nakangiti nitong tugon. Nag-usap pa sila ng ilang oras bago sila nagpaalam sa mag-asawa. Dumaan din sila sa bahay ng mga magulang niya para lang mangamusta. Pagkatapos ay bumalik na rin sila sa bahay na pansamantalang tinutuluyan nila. Hinatid pa siya ni Emilio hanggang sa tapat ng pinto ng kanyang silid. Thank you, Rosalinda. You made me happy. Nakangiti nitong sagot. Nakangiti niya rin itong tiningnan. Masaya rin naman ako eh, kaya hindi mo kailangan mag-thank you sa akin. Hindi mo lang alam kung gaano ko kasaya. I know marami ako nagawang pagkakamali sa'yo. Noon. At gusto kong humingi ng sorry dahil doon. Sana mapatawad mo ako, Rosalinda. Kalimutan na natin ang nakaraan, Emilio. Let's move forward. Tsaka, mga bata pa naman tayo nun eh. Sige na, magpahinga na tayo at tatapusin pa natin ang proposal natin para sa Lunes ay maipresent na natin. Okay. Good night, Rosalinda. Good night, Emilio. Papasok na sana siya ng kanyang silid nang biglang hilahin nito ang kamay niya at yakapin siya ng mahigpit. I love you, Rosalinda. Sana maniwala ka. Mahina nitong bulong. Emilio, pumasok ka na. Binitawan siya nito at agad rin nitong nagmarcha papasok sa silid nito. Mabilis na natapos ni Emilio at Rosalinda ang kanilang project proposal. You have a great plan, Rosalinda. Iba ka talaga. Nakangiting sabi ni Emilio sa dalaga. Ay sus, binola mo pa ako. Ikaw nga tong magaling sa pag-istima eh. We are both good. Kaya dapat na maging successful ang project na to. We want the best for our employees. Kung hindi sila nagtatrabaho ng maayos sa kumpanya, gusto sa parents natin. Paliwanag ni Rosalinda. I know. Ay, salamat at tatapos na rin sa wakas. Makakatulog at makakapagpahinga na rin tayo. Oo nga. Gutom na ako. May gusto ka bang kainin at lulutuin ko?
Presinta ng dalaga. Ako rin gutom na. Huwag ka na lang magluto. Umorder na lang tayo. Alam kong pagod ka rin. Sige na nga. Ano bang gusto mong kainin? Ako nang o-order. Wow nagiging sweet ka na ba sa lagay na yan? Pang-aasar niya rito. Yang ka na naman. Huwag mo nga akong asarin. Malakas siyang natawa sa reaksyon nito. Kaya mas lalong nahuhulog ang puso ko sa'yo eh. Mas lalo ka kasing gumaganda kapag naaasar ka. Seryoso niyang sabi rito. Kapag pala sinagot kita, araw-araw mo kong iinisin. Thank you at binigyan mo ko ng idea na, Emilio! Nagulat ito nang bigla niya itong hilahin at yakapin. You like me too, tama ba? Pabulong niyang tanong. Wala akong sinabi na gusto kita, Emilio. I know you like me too. Hindi kita pipiliting sagutin agad ako. You deserve everything in this world, babe. Babe? May endearment ka na kagad sa akin Hindi pa nga kita sinasagot eh. Bumitaw ito sa pagkakayakap sa kanya. Oo naman. Masabuti ng handa. Gutom lang yan. Ikaw na ngang umorder ng pagkain. Taboy nito sa kanya. Napapangiti na lang siya habang nakatingin sa dalaga. Ano? Huwag kang tumingin sa akin at hindi ka mabubusog katitig sa akin, oh. Kahit titigan kita 24 oras, ay hindi ako gugutumin. Mukha mo pa lang kasi busog na ako. Humalakak siya nang paluin nito ang kanyang braso. Isa pa, Emilio hindi ka na nakakatuwa. Umorder ka na ng pagkain para makakain na tayo. Gutom na talaga ako. Nakanguso nitong sabi. Okay babe, ano bang gusto mong kainin? Kahit ano, ikaw ang bahala. Hindi naman ako mapili sa pagkain. Kung ako na lang kayang kainin mo. Itinaas baba pa niya ang kilay. Emilio! Malakas siyang tumawa habang tumatakbo papalayo kay Rosalinda. Ang saya ng puso niya. Hindi niya akalain na darating ang araw na yon. Siya at si Rosalinda ay nagtatawanan na parang mga bata. Pagdating ng kanilang order ay sabay silang kumain. At pagkatapos ay nag-finalize na sila sa kanilang proposal. Araw ng Lunes at handa na sina Rosalinda at Emilio sa kanilang project proposal. Nasa loob na sila ng conference room. Si Rosalinda ang magpapresenta ng kanilang proposal. Isa-isa namang ibinigay ni Emilio ang folder sa mga board of directors. Sinimulan ng ipakita sa projector ang kanilang house style design. Good morning everyone! This is our proposal for the project. Simple but elegant. Mag-focus tayo sa open layout para spacious at madaling i-customize ang bawat room. Gagamit din tayo ng sustainable materials para makatipid. Long-term na, eco-friendly pa. Umpisa ni Rosalinda. Paano naman ang maraming anak na empleyado? Hindi sila kasya sa maliit na bahay lang. Tanong ni Tito Edward sa kanya. Well, nasa plano na rin naman po namin yan. Bigger families can get a bigger house. Sa subdivision na ipapatayo natin, magkakaroon din tayo ng palengke, playground, convenience store, pharmacy at iba pang necessities. Bukod sa comfortable living, magiging oportunidad din ito para sa mga pamilya ng employees natin na magkaroon ng hanap buhay at dagdag ng income. How about sa babayaran ng mga empleyado? Maganda ang layout ng bahay pero napakamura. Baka naman hindi quality ang mga gagamiting materyales. Tanong ni Mr. Lim, isa sa board of directors. Ang mga bahay ay magiging abot kaya, pero sisiguraduhin nating may kalidad ang mga materyales na gagamitin. Pipili tayo ng matibay at long-lasting na materials na pasok sa budget. Sa ganitong paraan, nakakagawa tayo ng tahanang matibay, maganda at swak sa pangangailangan ng bawat pamilya. Nakangiti niyang sagot. Nagulat siya nang tumayo ang lahat at palakpakan siya. Wow! You have a great idea, Iha. Hindi nga kami nagkamali na kayo ang piliin namin sa proyektong ito. Architect Pangalinan, Engineer Villamor, congratulations. You two did a great job. Bati sa kanila ng kanyang ama. It's for our employees, Dad. At hindi ba sabi ko sa inyo, hindi ko kayo bibiguin. Nakangiti niyang sabi rito. Pagkatapos ng meeting ay agad na silang pumirma ng kontrata. Wow, ang bilis niyong pumirma. 3 hanggang 4 na taon ang pinirmahan yung kontrata. Binasa niyo ba ang laman yan? Itinuro ni Daddy niya ang kontrata.
Dad, may tiwala naman po kami sa inyo. Hindi na namin kailangan basahin pa ang kontrata. Nakangiting sagot ni Rosalinda sa ama. Ibig sabihin, ayos lang na sa loob ng 4 na taon ay magkasama kayo ni Emilio sa isang bahay. What? May ganun sa kontrata? Bakit hindi niyo sinabi, Dad? Bakit hindi mo binasa? It's not my fault. Napirmahan niyo na. Wala nang bawian pa. Daddy! It's okay. Mabait naman ako eh. At saka love naman kita. Practice na rin yun kapag naging mag-asawa na tayo. Emilio, hindi pa kita sinasagot. Bakit umabot ka na sa pag-aasawa? Putol niya rito. Bundi naman ang punta natin. Asa ka? Kids, that's enough. Magpahinga na muna kayo. Sisimulan na ang construction next month, so you have a month to enjoy each other's company. Saway ng daddy niya sa kanila. Sana nga ay mag-enjoy ako kasamang lalaking to. Nakairap niyang sabi sa ama. Uy, ito basta lalaki lang ah. Ang lalaking to ay mahal na mahal ka. Yak! Ang cheesy mo! Saway niya rito pero ang puso niya ay kinikilig naman. Dahil ayaw siya nitong tigilan ay nauna na lang siyang lumabas mula sa conference room. Hindi na nga siya nakapagpaalam sa daddy niya. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib habang palayo kay Emilio. Kagat niya ang labi nang makapasok sa elevator. Nagulat pa siya nang yakapin siya ni Emilio mula sa likuran. I'm sorry. Napasobra yata ako sa pangiinis sa'yo. Bulong nito. Ang sarap sa pakiramdam nang yakapin siya nito. Sumara na ang elevator at nakayakap pa rin ito sa kanya. Mabuti naman at alam mong sumosobra ka na at yung pang-aasar mo sa akin. Kunwari naiinis pa niyang sabi. Ang sarap mo kasing asarin. At saka, totoo naman kasing sinasabi ko eh. Ako ang lalaking mahal na mahal ka. Oo na. Huwag mo na ako masyadong pakiligin. Kaya ka siguro tumakbo no? Kasi hindi mo na nakayanan ng sobrang kilig. Umpisahan mo na naman akong inisin, Emilio. Hindi na po. Kumawala ito sa pagkakayakap sa kanya at hinawakan nito ang kanyang kamay. Hinayaan niya ito dahil gusto niya rin ang init ng palad nito. Magda-date tayo. Our project proposal was successful and I want to celebrate it with you. Date kasi successful ang project natin? O date kasi gusto mo lang na makaisa sa akin? Hindi Gusto ko lang talaga na mag-celebrate kasama ka. Ayaw mo ba? Pinalungkot nito ang boses. Siyempre gusto ko. Tara na. Hinila niya ito papalabas ng elevator nang magbukas iyon. Sa isang restaurant na puro street food ang tinda sila nagpunta. She's craving for street foods. Ano gusto mong kainin? Tanong ni Rosalinda kay Emilio. Kwek-kwek, squid ball, isaw, kikiam at taho. Okay, gutom na ako. Mabilis silang umorder ng pagkain. Asikasong-asikaso siya ni Emilio na lalong nagpagana sa kanyang kumain. Pagkatapos nilang kumain ay naglakad-lakad muna sila sa parke bago naisipang umuwi ng bahay. Parehong masaya ang kanilang mga puso dahil pareho na sila ng nararamdaman ng binata. Aminin man niya o hindi, pero mahal na talaga niya si Emilio. Makalipas ang 1 buwan, nagsisimula na ang construction sa project nila. At patuloy naman sa panliligaw si Emilio kay Rosalinda. Good afternoon, Architect Pangilinan. Magmerienda ka muna. Narinig niyang aya ni Architect Llamares kay Rosalinda. Agad na nagdilim ang paningin niya. Lumapit siya sa mga ito at kinuha ang dala ni Architect Llamares. Salamat sa meriendang dala mo. Pero may merienda na kasi akong in-order eh. Pero para hindi masayang ang dala mong pagkain, ako na lang ang kakain. Sabi niya rito. Ganun ba? Sige, enjoy. Mauna na ako. Paalam nito sa kanila. And by the way, Architect Llamares, I'm courting Architect Pangilinan. And she's mine. It's okay, Engineer Villamor. Sabi nga nila, may the best man wins. You're courting her? Bakit? Hindi ba pwede? You're still courting her. Same goes with me. Liligawan ko si Architect Pangilinan, Engineer Villamor. Architect Pangilinan, liligawan kita. Baling pa nito kay Rosalinda. Nagtitigan sila ang dalawa ng lalaki. May kaba siyang nararamdaman sa kanyang puso. Hindi niya kakayaning mapunta sa iba si Rosalinda. Ipaglalaban niya ito kung kailangan.
hanggang sa umalis si Architect Llamares ay hindi na siya umimik pa. Samantala ay tumawag naman si Architect Llamares kay Mr. Edward Villamor para magbalita. Hello, Architect Llamares. Any good news? Tanong ni Mr. Villamor. Yes, sir. It's good news. Selos na selos si Engineer Villamor sa akin. Talaga? That's great. Ipagpatuloy mo lang yung pagkukunwari mong nililigawan mo si Rosalinda para naman i-level up na ng anak ko ang diskarte. Okay, sir. Thank you, Architect Llamares. I will fulfill my promise to you. Thank you, sir. Sa kabilang banda ay hindi mapakali si Emilio. He's threatened. Kailangan niyang maunahan si Architect Llamares. Emilio, ano nangyayari sa'yo't natulala ka? Tanong ni Rosalinda na nakamasid sa kanya. I'm thinking. Sagot niya. Ano naman ang iniisip mo? Let's get married, Rosalinda. What? Bakit inaaya mo kagad ako ng kasal? Natatakot ka ba na baka si Architect Llamares ang sagutin ko? It will never happen, Rosalinda. Bakit naman hindi? Ang bait kaya ni Drake, gentleman din siya. Hindi niya ako iniinis at hindi na natapos ni Rosalinda ang sinasabi nito. Hinila niya ito at kinuyumos ng halik sa labi. Gigil at mapagparusang halik ang ibinigay niya rito. Malakas siya nitong itinulak. Nagilty naman siya sa ginawa. I'm sorry. Paghingi niya ng tawad at mabilis na umalis. Emilio! Tawag ni Rosalinda sa kanya, ngunit hindi niya ito pinakinggan at nagpatuloy lang sa pag-alis. Hindi niya alam ang gagawin. Para siyang mababaliw kakaisip kung paano mapapasagot si Rosalinda. Nagtungo siya sa kanyang kondo at doon ay uminom ng uminom hanggang sa makatulog siya. Isang linggo na rin hindi nagpapakita si Emilio sa site. Nag-aalala na si Rosalinda dito. God, ano bang nangyayari sa lalaking yun? Nasobrahan ba ako sa pagpapaselo sa kanya? Muli niyang tanong sa sarili. Dahil hindi siya mapakali, ay tinawagan niya ito. Ngunit katulad ng dati ay hindi nito sinasagot ang tawag niya. Wala na siyang choice kundi ang tawagan si Tita Lorena para itanong kung nasaan si Emilio. Good morning, Tita. Can I ask you something po? Magalang niyang tanong dito. Good morning, Iha. Go ahead. Alam niyo po ba kung nasaan si Emilio? Oh, si Emilio. Kakaalis niya lang eh. Sabi niya kailangan niya munang mag-isip ng maayos para makapag-move on. May nangyari ba sa inyong dalawa? Saan daw po siya pupunta? Hindi ko alam kung saan siya pupunta. Nag-file siya ng vacation leave sa kumpanya. Hindi mo ba alam, Iha? Hindi ko po alam na aalis siya, Tita. Nag-away ba kayong dalawa? Hindi ko rin po alam. Basta na lang siyang hindi nagparamdam sa akin. Sa pagkakatanda ko, wala naman akong ginawa. Maliban lang sa kaunting pagpapaselos ko sa kanya. May lungkot sa boses niyang sabi sa ginang. Kaya naman pala. Nagsiselos ang anak ko. O siya, sana magkaayos na kayong dalawa ha? Ngayon ko lang nakita ang anak ko na ganun kalungkot. Sabi nito. Sana nga po, Tita, maging maayos ang lahat. Salamat po, Tita. Pagkatapos ng tawag ay malungkot siyang nag-ayos ng sarili at nagpunta sa site. Halos tumalo ng puso niya nang makita si Emilio na kausap si Engineer Madrigal. Mabilis siyang lumapit sa mga ito. Emilio, mabuti naman at nakita na kita rito. Masaya niyang sabi. Salamat, Engineer Madrigal, sa pagpalit mo muna sa akin. Sabi ni Emilio. It's okay, Engineer Villamor. Mauna na ako. Puntahan ko lang ang Block 2. Paalam ni Engineer Madrigal. Tumango sa kanya si Engineer Madrigal at umalis na. Ilang sandali silang tahimik ni Emilio. Galit ka ba sa akin, Emilio? Lakas loob niyang tanong. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Ikaw nga ang dapat magalit sa akin dahil sa ginawa ko eh. Malamig ang boses nitong sagot. Emilio, I'm sorry kung may nasabi akong hindi mo nagustuhan. Tama naman kasing sinabi mo. Kung ikukumpara ako kay Architect Llamares, mas lamang siya sa akin. Don't worry. Kung siyang pipiliin mo, ayos lang. Magiging masaya ako para sa inyo. Ganun lang ba yun, Emilio? Hindi mo ba ako ipaglalaban kay Architect Llamares? Ibibigay mo na lang ako ng basta-basta? Yun ba ang pagmamahal na sinasabi mo? Rosalinda, look, ayoko nang ipilit ang sarili ko sa'yo. May puso rin naman ako at nasasaktan.
Kung hindi mo ko kayang mahalin, kahit masakit, lalayo ako. I want your happiness, Rosalinda. Malungkot itong ngumiti sa kanya. Tinalikuran siya nito. Parang pinipiraso naman ang puso niya dahil sa sinabi nito. Malaking hakbang niyang ihinabol ang lalaki at mahigpit na niyakap. Mahal kita, Emilio. Please, huwag mo kong iwan. I'm sorry kung nasaktan kita. Please forgive me. Naramdaman niyang natigilan si Emilio sa sinabi niya. Mahal mo ko. Are you sure? Baka naaawa ka lang sa akin kaya mo nasasabi yan. Sira ka ba? Ikaw ang mahal ko. Kahit gaano pa kagwapo si Architect Llamares, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Dahil ikaw ang mahal ko. Tinanggal nito ang kamay niya na nakayakap dito at hinarap siya. Gwapo siya. Mas gwapo sa akin. Nakagusto nitong tanong. Malakas siyang natawa sa naging reaksyon nito. Mas gwapo ka, no? Mahal kaya kita. To ba talagang mahal mo ko? Paulit-ulit lang. Gusto mong bawiin ko. Biro niya rito. No freaking way. Nagulat siya nang biglang lumuhod si Emilio sa harapan niya. Inalabas nito ang pulang kahita at binuksan yon sa harapan niya. Emilio, you surprised me. Rosalinda Pangilinan, the architect of my dreams and the designer of my happiest moments. Will you do me the honor of building a lifetime of love with me? Will you marry me? Naluha siya sa sinabi nito. Sunod-sunod siyang tumango. Yes, I will build not just a lifetime, but a beautiful forever with you. My one and only engineer, Emilio Villamor. Tumayo ito at isinuot ang singsing sa kanyang kamay at mariin siyang hinalikan sa labi. Thank you for loving me, babe. My plan is successful. Pilyo nitong sabi. Plan? What plan? Nagtataka niyang tanong. Hinila siya nito papasok sa office nila sa side. I planned all of this. Well, not just me pala. Tumulong din ang parents natin para mapasagot na kita. Wow! Ang galing niyo magplano ah. So lahat ng sinabi ni Tita Lorena is a lie? Yes. Kinausap ako ni Papa. Sinabi niya sa akin na kinunsyaban niya si Architect Llamares para pagsilosin ako, para mapilitan akong ipaglaban ka. Pero nasaktan ako sa sinabi mo. After kong mahimasmasan ay gumawa kami ng plano. 1 linggo kong hindi nagpakita para maging perfect ang plano namin. And it's really successful. Nakangiti nitong kwento. Pinagkukurot niya ang tagiliran nito. Tawa naman ito ng tawa. Galing ng plano mo ha? Napasugot mo kaagad ako. Masaya niyang sabi. Naman, ako pa. Hindi ako magiging magaling na engineer kung hindi ako marunong magplano. Yabang? Mahal mo naman. Napangiti siya sa sinabi nito. Opo, mahal na mahal kita. Ipinikit niya ang mga mata nang halikan siya nito. Ilang buwan lang ang lumipas ay agad na nagpakasal sina Emilio at Rosalinda. Grande ang naging kasal nilang dalawa. Makalipas ang 2 taon, marahang hinaplos ni Emilio ang pisi ng asawa at hinalikan ito. Pinagmasdan niya ang maganda nitong muka. Alam niyang pagod ito sa pagbabantay at pagpapadede ng kanilang anak. Emilio, bakit gising ka pa? Matulog ka na. Nagising ito at masuyong hinaplos ang kanyang kamay. Gusto ko pa kayong pagmasdan ng anak natin. Hindi ako magsasawang mahalin kayo. Hindi rin kami magsasawang mahalin ka, babe. Matulog na tayo. Okay. Hinalikan niya na muna ang noo ng asawa at anak bago tumabi sa mga ito. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang mag-ina. Kailanman ay hindi matutumbasan ang pagmamahal niya para sa asawa at anak. Kinabukasan, pinagmasdan ni Rosalinda ang libro ng paborito niyang manunulat. Hanggang ngayon ay hindi niya pa rin alam kung sino ang nagbigay niyon sa kanya. Nagulat siya nang yakapin siya ni Emilio. Bakit pa na yung titig mo riyan? Tanong nito. Hanggang ngayon kasi, hindi ko alam kung kanino galing ang librong to. Masaya ka ba sa mga librong yan? Oo naman. Kaya nga gusto ko magpasalamat sa nagbigay niyan sa akin eh. Kaya lang, hindi kilala ng guard namin na nagbigay ng mga libro. Gusto mo ba talagang makilala ang nagbigay niyan? Oo naman. Ikaw kasi nakipag-agawan ka sa akin ng libro. Kaya ayon at napunit tuloy. Hindi na ako nakabili pa ulit. Pinaharap siya ng asawa at tiningnan sa mga mata.
Ako nagbigay ng librong yan, babe. Gusto ko mag-sorry sa ginawa ko sa'yo. Sa pagkapunit ng librong gusto mo. Ay nung nasaktan kita araw na yon. Kaya naghanap at nagpabili ako ng librong gusto mo. Ako sana magbibigay ng librong yan sa'yo, kaya lang, sabi ng guard, ay may kasama ka raw na lalaki. Akala ko, boyfriend mo. Kaya ipinabigay ko na lang ang mga libro sa'yo sa guard at sabi ko, huwag niyang sabihin na galing sa akin. Paliwanag ni Emilio. Napangiti siya at niyakap ang asawa. Thank you, Emilio. You always make me happy. I love you to the moon and back. Sabi niya rito. Mahal na mahal din kita, Rosalinda. Noon, hanggang ngayon. At mamahalin kita, magpakailanman. Hinalikan siya nito sa labi. Lumipas pa ang ilang taon at sa wakas ay natapos na rin ang kanilang project na bahay para sa kanilang mga empleyado. Naging successful iyon at maraming empleyado ang natuwa at nagkaroon ng sariling bahay. Naging masaya rin si Emilio at Rosalinda dahil naging daan sila sa pagkakaroon ng tahanan ng mga empleyado ng kanilang kumpanya. Mas naging matatag pa ang pagsasama ng mag-asawa kasama ang kanilang anak. Mas naging masaya pa ang pamilya nang muling magbuntis si Rosalinda. Madadagdagan na naman ang kanilang anghel sa pamilya. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutang mag-like and subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!